Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Uy, Insan! Ikaw ba yan? Welcome back! Grabe! Laki ng pinagbago mo ah! Totoo nga yatang ibang tubig sa Maynila. Nakakakinis at nakakaputi ng balat eh oh! Sunny? Grabe, Insan. Ang laki mo ah. Wow! Thank you ha! Puro papuri ang sinabi ko sa iyo tapos ako lalaitin mo. Akala mo, hindi masisira yung kutis mo dito ha? Sigurado, bago ka bumalik ng Maynila, mas may team ka ba sa akin? Ito naman oh. Hindi naman kita nilait eh. Ang sabi ko, ang laki mo na. Siyempre, mga bata pa tayo nung huli tayo magkita. Ngayon kasi, mas matangkad ka pa sa akin. Aba, natural lalaki ako eh. Hindi naman yata normal na tumatanda ka tapos lumiliit. Pilosopo ko pa rin talaga. Oo na, paniguradong masaya ka na naman buong bakasyon dahil sa akin. O paano, sumakay ka na. Hinihintay na tayo ni na lolo at lola. Nagugutom na din ako eh. Ang sasarap pa naman ng hinanda nila para sa tanghalian ngayon. O sige, hulaan ko. Seafoods ba yon? Wow! Napag-aaralan din pala sa Maynila ang pagiging manghuhula ha? Loko, hindi. Ibig mo sabihin, tama ako? Ang agang nagising ni na lolo at lola para makabang ng sariwang mga laman dagat sa palengke kanina. Eh pati ako pinuyat eh. Nakakatuwa naman kung ganon. Hindi pa din pala nila nakakalimutan yung mga paborito kong pagkain. Nakaw! Kung alam mo lang, Insan, bukang bibig ka ng dalawang yun sa mga kumpadre nila. Nagsiselos na nga ako eh. Ikaw talaga oh. Hindi bale, mas magandang lalaki ka naman kumpara sa akin eh. Aba syempre naman. Di hamak na lamang ako ng 10 paligo kumpara sa'yo. Maputi ka nga lang at singkit. Saktong tanghalian nang marating ni na Jericho at Sunny ang bahay ng kanilang lolo Celo at lola Clarita. Masaya siyang sinalubong ng mga ito at niyakap ng maigpit. Matapos ang napakahabang taon ng pag-aaral sa Maynila, batid ni Jericho na hindi siya nagkamaling magbakasyon muna doon. Hindi kasi naging madali ang mga huling taon sa buhay niya, lalo na nang mawala ang stepsister niyang si Abigail at siya ang sisihin ng kanyang madrasta. Sa yakap ng mga abuelo at abuela, muling naramdaman ni Jericho ang comfort na kay tagal niya ding hindi naranasan simula nang mamatay ang kanyang ina. Hindi niya namalayang namuuna pala ang luha sa kanyang mga mata. Hindi naman nakaligtas yun sa dalawang matanda. Makahulugang nagkatinginan ng mga ito, saka malungkot na tumitig sa kanya. Ang lola Clarita niya ang nagpahid ng luha niya. Nakakaunawa itong ngumiti bago sila niyaya sa loob ng bahay. Ang akala namin ng lola mo eh, hindi mo na kami maaalalang bisitahin dito, apo eh. Kung alam niyo lang kung gaano ko kayo gustong puntahan, lolo. Nga lang wala pa kasi akong sapat na ipon na pampamasahin ng mga sandaling yun. Ang ibig mong sabihin ikaw ang gumastos para sa sarili mo. Ganun na nga hula. Huwag ko kayo maglala. Tutulong ako sa bukid habang nandito ako. Hindi po ako magpapabigat sa inyo. Apo, ano ka ba naman? Bakit mo iniisip na magiging pabigat ka? Saka, bakit hindi ka nagsasabi na kailangan mo ng pera? Naghihintay lang naman kami ng lola mo. Nahihiya po ako sa inyo, lolo Nangako kami sa mama mo na hindi ka namin pababayaan. Hindi ka dapat nahihiya. Ano ka ba? Ay siya, kaya mo na. Ang malaga naman naririto ka na ngayon. Babawi kami sa iyo, ha? Huwag mong problemahin yung kakainin mo at ibang pangangailangan. Ibibigay namin lahat sa iyo kahit hindi ka magtrabaho sa farm. Maraming salamat to, lolo, lola. Ay, walang anuman, apo. Ikaw talaga, oo. Mahihiyain ka pa rin. Oh, ayan. Tignan mo ang pinsan mong yan. Walang hiya yan. Dapat gayahin mo siya. Ang takaw, hindi ba? Yan ka muna. Bakit nadamay naman ako, lola? Nananahimik akong kumakain dito, ah.
Ubusin mo nga muna yung laman ng bibig mo, Sunny. Bago ka magsalita. Nagtatalsikan ng mga kanin oh. Butas ba yung baba mo ha? Ikaw naman Clarita, itong paborito mo na naman ang napansin mo. Panay ka po na matakaw siya ka rin namang luto ng masasarap. Abay, siyempre. Ayokong nagugutom ang mga apo natin. Lalo na itong si Sunny. Aba, ang laki na ng puhunan natin sa kanya. Kapag nangayayat yan, hindi natin maibebenta ng mahal yan. Lola naman Lolo Selo. Siya, magsikain na nga tayo. Kahit kailan talaga, maingay kayo maglola kayo. Nakakaya kay Jericho. Nangingiti na lang si Jericho habang pinagmamasdan ng mga ito. Kailan ba siya naupo sa hapagkainan na puno ng saya at tawanan? Hindi yung tipong nagpapakiramdaman lang. Kakausapin lang siya tuwing may itatanong o hindi naman kaya ay pagagalitan o may ibibilin. Kailan nga ba naging makabuluhan ng salo-salo? Hindi niya na maalala. Pero ng mga sandaling yon, habang masayang nagtatawanan ng mga kasama niya kumakain, parang nalulusaw ang puso niya sa saya. Napagtanto niya, pwede niya palang maranasan ng ganun kagaan na pakiramdam. Unti-unti ay gumuguhit ang masayang ngiti niya sa labi. Batid niyang hindi man permanente pero sisiguraduhin niyang susulitin niya ang bawat araw na kasama niya ang mga ito. Insan, palagi ba kayong ganun ni Lola? Anong ibig mong sabihin? Yung panglalait niya sa akin? Kung ganun kasaya ang malait, gugustuhin kong laitin na lang ako araw-araw. Maranasan ko lang ulit sumaya ng ganun. Teka nga muna. Masaya ka na nilalait ako? Sinasabi ko na nga ba Ano ka ba? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi, wala nang bawian. Nasabi mo na. Nasaktan mo na ang damdamin ko, do. Seryoso ka ba, Insan? Ang ibig ko sabihin... Uy, teka muna, hintay mo ko. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Uy, Sunny! It's a prank! Ikaw talaga, buwisit ka. Kala ko talaga nagalit ka sa akin Ano ba naman yan? Ikaw kaya mismo yung seryoso sa buhay. Nandito ka na. Walang puwang dito yung drama kaya magsaya tayo. Kalimutan mo muna yung mga hindi magagandang pakiramdam. Mag-relax tayo, no? Aatin tayo ng mga bailehan. Tama-tama. May mga fiesta dito sa susunod na buwan. Pwede ka nang uminom, di ba? Hindi ka na minor. Hindi pa ako nakakatikim ng alak pero sige, game ako dyan. Ayun! Ganun dapat. O tara na. Uy, teka, saan? Sa inuman. Pero ang aga pa, nakakayakin ng lolo't lola. Biro lang. Tara na sa bukid. Umanap tayo ng may tutulong natin sa mga magsasaka doon. Sige, tara. Pero pwede ba mamaya pagkatapos natin doon, akyat tayo sa bundok? Namimiss ko na kasing puntahan yung ilog na madalas nating tambayan noon Mangangapa ulit ako ng mga pitik na hipon. Teka, meron pa ba nun? Aba, mukhang hindi ka pumupurol sa pangangapa. Pero, oo nga no, ang tagal ko na din hindi nagagawa yun Hindi ko nga alam kung okay pa ang ilog doon. Mabuti pinaalala mo. Mas mabuti siguro na doon na lang muna tayo pumunta ngayon. Ha? Sigurado ka? Paano yung gawain sa bukid? Ano ka ba, Insan? Hindi naman talaga tayo required na magtrabaho doon. Sapat ang mga magsasaka ni na lolo at lola para sa lahat ng gawain doon. Sobra-sobra pa nga Ganon? Ano palang gagawin ko dito? Ikaw, anong ginagawa mo sa araw-araw? Gusto mo malaman? Teka, anong araw ba ngayon? Bukas, tulungan mo ako sa gawain ko. Tingnan natin kung gaano ka katigasin, Insan. Ha? Hindi kita maintindihan. Basta, bukas malalaman mo. O paano? Tara na sa taas. Sige na nga, tara na. Habang binabaybay ang daan patungo sa bundok, hindi mapigilan ni Jericho ang magbalik tanaw sa kanyang nakaraan noong doon pa siya naninirahan. Nakaraang puno ng masayang alaala bago pa yon naging miserable.
Bago pa tuluyang masira ang mood niya, ay marahas na siyang nagpabuga ng hangin. Sumunod na lang siya kay Sunny. Napansin niya naman agad ang sapa na may malakas na agos at sariwang tubig. Dahil doon, kaya nalaman niyang buhay pa din ang ilog. Nagmistula silang mga batang sabik sa tubig ng sandaling yon. Hindi na nakapaghintay si Sunny at sa tubig na talaga siya dumaan. Nagsimula na kasi itong magkalkal ng mga maliliit na bato. Hindi alintana kung mabasa man ang buong katawan. Habang si Jericho naman ay unang pinuntahan ng puno ng guyabano na hitik sa bunga. Kahit nag-almusal naman na, ay bigla siyang natakam sa lasa nun. Sobrang tagal na kasi, simula nang huli siyang makatikim nun. Diyan ka ba muna, Insan? Akit na ako sa taas, ha? Tingnan mo, sagana pa din pala tong sapa. May nahuli akong pitik pero maliit pa eh. Ibig sabihin, may mas malaki ba dyan? Pakawalan mo na lang muna yan para lumaki pa. Oo nga. Wala din tayo makakain dito eh. Maghanap ka na lang ng paglalagyan ng hipon pag akyat mo, ha? Oo sige, maghanap ako. Dalan mo ako ng guyabano. Ang daya mo. Diyan ka talaga sa puno kumain, ha? Para kang unggoy eh. Che, inggit ka lang. Inuna mo kasing manguli eh. Oo na. Basta dalan mo ko, ha? Nangingiting sinundan ng tanaw ni Jericho ang pinsan habang pautay-utay na tumatawid sa mga batuhan. Habang nasa puno ay tinanaw niya ang malawak na kaparangan. Hindi niya maiwasang mamangha. Kahit kailan ay hindi niya ipagpapalit ang maberding tanawin na yon sa nagtataasang building at ingay ng syudad. Nang lumakas ang hangin ay sinamyo niyang lahat ng sariwang halimuyak noon. Pagkatapos ay maraan siyang napabuga ng hangin. Wala nang mas gagaan pa sa pakiramdam niya ng mga sandaling yon. Muli siyang kumuha ng bunga sa medyo mas mataas pang bahagi. Yun na sana ang dadali niya para kay Sunny at bababa na din sa puno nang hindi sinasadya na may mapansin siyang kakaiba sa may di kalayuan. Nangunot ang noo niya. Para makasiguro ay kinusot niya pa ang mga mata. Pero bigla na lang nawala ang kakatuwang bagay na yon. Inisip niya baka namalikmata lang siya. Parang may nakita kasi siyang ulo na nakasilip mula sa lupa. Kung paano yun nangyari, hindi niya din alam kaya ipinagsawalang bahala niya na lang. Oh, nasa na yung lalagyan natin? May nakuha na akong dalawa. Tingnan mo, ang lalaki. Wow, ang bilis mo naman. Sakto, pagdukot ko dun sa isa, sumama yung isa eh. Aba, ayaw magbitawan ng sipit. Magjowa pa yata tong dalawang to eh. Tamang-tama, magsasama kayo sa hirap at ginawa. Oh, ito na lang damit ko ang gawin nating lalagyan. Itatali ko na lang to sa mga manggas. Gaya nung ginagawa natin nung malilit pa tayo. O sige, pwede na yan. Eh kesa makawala pa to, no? Ikaw naman ang manguli. Kakainin ko na yung dala mong prutas. Hinog na ba yan? Oo, tingnan mo naman oh, ang lambot na. Eh, paano ko naman malalamang malambot kung titingnan ko lang? Pilosopo, try mo na din kainin ng hindi sinusubo. Baka kaya mo. Mas malakas pala amas mo sa akin, Insan eh. Nalasing ka na kagad sa isang guyabano lang. Mali ka, nalasing ako sa lakas ng ugoy dun sa taas ng puno. Umangin ba naman ng malakas kanina eh. Para tuloy akong naliliyo eh. Nahihilo din pala ang unggoy. Ang alam ko sa mga unggoy, malaki at bilugan ng mga mata. Gaya ng sayo, Insan. Traulo. Hanggang sa nagpasya na nga si Jericho na lumusong sa tubig. Nung una ay nanginginig pa siya dahil sa natural na lamig. Pero nang magsimula na siyang makakapa ng naglalakihang mga hipong tabang, bigla ay tumaas ang enerhiya niya at ginanahang lumublob ng tuluyan sa tubig. Tulad ng pinsang si Sunny, na makakuha siya ng 2 piraso ay umahon muna siya para itabi yun sa lalagyan. Habang umaahon ay natatakam siyang tinitigan ng 2 may itim at naglalakihang mga hipon. Hindi naman nalalayo ang lasa noon sa nakasanayang hipon ng mga tao. Sadyang para sa kanya ay mas malalaki lang yon.
malaman at di hamak na mas matatamis. Ayos! May masasabuan tayo mamaya. Kaya nga siguro matagal nang walang nangunguha ng mga pitik dito. Sobrang lalaki na kasi niyan Insan. Siguro nga. Ang bilis ko lang ding makahuli kanina eh. Panigurado, mas marami pa sa kaloob-looban ng batong yan. Palagay ko nga. Pero syempre, kukuha lang tayo ng kakainin natin ngayon. Tama. Yung sapat lang. Teka, anong amoy yun? Ang baho Dito nga muna sandali Oh, saan ka pupunta? Maglalabas lang ako ng sama ng loob. O sige na, manghuli ka lang doon para makauwi na din tayo kaagad. Buisit ka. Ikaw yun Ha? Ang alin? Sus, maang-maangang ka pa. Pamatay ang utot mo, Insan. Nanununtok sa ilong. Nakikiamoy ka lang dyan eh. Nag-iinarte ka ba? Di bali nang hindi makaamoy. Baho talaga. Makapangapaan na nga lang uli. Tuluyan na nga nawala si Sunny sa nagtataasang mga damo at puno. Naiiling na lang habang natatawa si Jericho. Sa kanya na-realize na matagal na din pala siyang hindi nakakatawa ng ganon. Kung hindi niya pa naisipang umuwi ng probinsya, baka hanggang sa mga sandaling yon ay depressed pa din siya. Muling naglakad ang binata papunta sa tubig. Nasa kalagitnaan na siya ng ilog at takma na sana niyang ilulubog ang isang kamay nang sa pagsulyap niya sa kinaroroonan ng mga gamit nila ay natanong niya ang isang hindi pangkaraniwang bata. Naglalakad ito pero nakatukod sa lupa ang dalawang kamay. Mabagal ang kilos at parang nag-iingat. Yun nga lang ay hindi ito nakatingin sa kanya kaya hindi nito napansin na nakikita niya ang ginagawa nito. Patungo ito sa kinalalagyan ng mga prutas sa tipon. Uy, teka muna! Uy, bata! Teka! Huwag mo itakbo yan! Sa amin yan! Uy! Pero sa gulat niya ay mabilis na nakatakbo ang bata. Sa kabila ng kakaiba nitong kilos, mukhang mas mabilis pa itong tumakbo kumpara sa kanya. Sinubukan ng mga habulin ni Jericho ang bata. Sadyang hindi niya kayang basta na lang ipamigay ang naglalakihang hipo na yon. Pero kakatwang bigla na lang nawala yung bata sa masukal na bahagi ng bundok na yon. Tangay nito maging ang damit na hinubaran niya na pinaglagyan nila ng mga nahuling hipon. Ano? Batang babae ang kumuha ng mga pitik natin tapos biglang nawala? Baka naman nasa itaas lang ng puno at tinaguan ka. Oo nga Ba't hindi ko ba naisip yun? Teka, babalik ako. Hintay! Nasama na ako sa'yo. Sumunod ka na lang. Malapit lang naman yun. Uy, teka. Damit ko to Oh, nandito lang yun. Talasa mong mata mo. Mukhang wala na, Insan. Hay nako, manghuli na lang siguro ulit tayo kaysa maghanap. Baka gutom talaga siya kaya kinuha niya yun. Hindi mo ba nakita yung muka? Baka taga ron din sa atin. Nakita ko pero mahaba yung buhok niya Tumatabing yun sa mukha niya kaya hindi ko nakilala. Tapos, kakaiba ang kilos. Tapos ang dungis ng suot niya. Baka pulubi nga kaya gutom. Kaya mo na, makakahanap pa naman tayo ulit Tara na, maligo na din tayo. Oo, sige, tara. Na-enjoy ni Jericho ang araw na yon kasama ang pinsang si Sunny. Nakahuli pa naman sila ng hipong tabang pero inihaw na lang nila yon at inulam ng tanghalian. Tuluyang nawala sa isip niya yung batang babae lalo na maging busy na din sila sa bukid ng mga sumunod na araw. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Unti-unti ay nasasanay na din siya sa araw-araw na routine doon. Hanggang isang araw, bigla na lang hindi nakatayo ang lolo Selo niya pag uwi mula sa bukid. Bigla na lang daw kasing nanakitang balakang nito. Inutusan siyang maghanap ng dahon ng sambong sa paanan ng bundok. Hapon na nun, pero maliwanag pa naman kaya nagpasya siyang umakyat muna doon at maghanap ng namumungang punong kahoy. Naalala niya may puno ng duhat doon kaya doon ang una niyang hinanapan. Sayang at wala si Insan. Mas marami sana kaming makukuhang prutas kung kasama ko siya. Ay, yaan mo na nga. Ang importante, makatikim ako ng duhat.
Miss ko na lasa nun eh. Teka, dito ba yung tamang daan? Susundan ko na lang siguro mamaya yung agos ng tubig. Hindi naman ako maliligaw doon. Ay, sa wakas, natagpuan din kitang puno ka. Aba, ang laki mo na at titik pa sa bunga. Kaya lang, ang taas, lalo ng mga bunga mo. Inakyat ni Jericho ang puno. Nilagay niya muna ang mga nakuhang bunga sa dalang plastik kung saan niya dapat ilalagay ang sambong. Nasa puno pa lang siya ay nakakarami na siya ng kain. Kung hindi pa parang namamanhid na ang dila niya sa pakla, ay hindi pa siya hihinto sa pagkain. Pababa na sana siya nang muntik na siyang mahulog dahil sa nakita. Isang ulo kasi ang nakita niyang lumitaw mula sa madahong lupa. Dahil sa gulat ay hindi siya nakapagsalita. Yung singkit niyang mga mata ay nanlalaki habang tahimik na nakatanaw sa nooy papalabas na katawan ng isang batang babae. Saka lang muling sumagi sa isip niya yung batang babae na nanguha ng hipon nila nung nakaraang linggo. Tila pusang naglalakad ang bata gamit ang dalawang paa at kamay. Para itong hayop na may hinahanap sa paligid. Sumisingot pa yon saka maingat na tatakbo sa kung saan. Ang ipinagtataka niya, tila may hangganan ng nararating nito. Maya-maya ay makakalkal yun sa lupa at isusubo ang kung anumang makukuha nun doon. Imbis na matakot dahil sa kakaibang kilos, awa ang siyang naramdaman ni Jericho. Hindi kasi nalalayo sa edad ng stepsister niya ang batang yon. Bata? Huwag ka magalit. Hindi kita sasaktan. Ang totoo, ito. Gusto mo ba? Duwat ito mula dun sa puno. Sa'yo na lang Dahan-dahang lumapit ang bata sa kanya. Tila tinatansya kung totoong hindi nga ito sasaktan. Hindi naman niya inalis ang malapad ng ngiti sa labi para hindi matakot ang bata. Hindi kasi nito inaalis ang titig sa kanya. Sa kanya lang natitigan ng gusto ang mukha nito. Namangha pa siya nang makitang magkaiba ang kulay ng mga mata nito. Isang brown at isang blue. Napangiti siya. Sa kabila ng madungis na itsura, maamo ang mukha ng bata. Nang malapitan siya, ay mabilis nitong kinuha ang inabot niyang plastik saka muling lumayo. Nagtatakang inamoy ng bata ang laman nun. Kumuha ng isa saka kumagat ng kaunti. Nang tila nagustuhan, ay parang gutom na gutom nitong pinagsususubo ang bawat bunga. Teka muna. Dahan-dahan ka lang. May buto yan, baka mabilaukan ka. Teka, anong nangyayari? Ayan, yun nga ba sinasabi ko eh. Teka sandali, diyan ka lang, tutulungan kita ha. Hawak ng dalagita ang kanyang liig. Pagkaminsan ay sinusuntok ang sariling dibdib. Pero dahil sa nakabara sa lalamunan, tuluyang nanghina ang bata. Napahiga na ito sa lupa at tuluyang namutla. Hindi naman nag-aksaya ng pagkakataon si Jericho. Nilapitan niya ang bata. Iniupo sa kanya pinwesto sa likuran nito at tinapik ng ilang beses at medyo malakas ang likuran. Pero wala yung epekto. Nakapikit na ang mata ng bata at lupaypay na din ang katawan. Doon na siya nagpasyang gawin ng Heimlich maneuver. Mabuti na lang at natutunan niya yon sa Red Cross training nila sa eskwelahan. Butil-butil na ang pawis niya dahil sa tensyon at takot. Nakailang puwersa pa siya sa sikmura ng bata bago niya yon narinig na humugot ng malalim na paghinga. Nakita niya pa ang pagtalsik ng medyo maliit na buong duhat mula sa bibig nito. Saka lang siya nakahinga na maluwag. Halos sabay silang napahiga sa lupa. Ito'y dahil sa panghihina pa din dahil sa nangyari. Samantalang siya naman ay dahil sa panlalambot ng kanyang mga tuhod. Yun ang pangalawang pagkakataon na naramdaman niya ang ganon katinding takot at aaminin niyang halos maubusan na talaga siya ng pag-asa. Okay ka lang ba? Ha?
Sabi ko naman kasi sa'yo, daan-daan ka lang eh. Hindi yan kinakain ng buo. Konti-konti lang kasi may buto din yan. Ayoko! Ayoko na yan! Uy, nagsasalita ka? Anong pangalan mo? Uy, teka, saan ka pupunta? Shh! Ha? Bakit? May problema ba? Anong meron? Huwag ka sabing maingay! Papalubog na ang araw! Nandyan na siya! Sino ka ba? Bakit parang takot na takot ka? Ano bang tunog yun? Parang huni lang naman ng ibon yun ah. Papatayin ka niya! Ha? Halika sa loob! Bilisan mo! Loob? Teka, saan mo ako dadalhin, uy? Sumunod ka kung ayaw mong mamatay! Sa kabila ng maamong mukha nito ay naroong pinaghalo-halong babala, takot at tapang. Mabilis itong nakababa kung saan ito lumabas kanina pagkatapos ay hinila din siya papunta doon. Nakita niya pa kung paano nito siguraduhing nakasara ang kahoy na takip sa tila lungga na yon. Masikip at madilim sa ilalim. Mainit din pero ipinagsiksikan pa siya nito sa gilid at tinabingan ng kung ano-anong mabibigat na bagay. Sinakluban din siya ng sako nito sa ulo at saka sinabihang wag na wag mag-iingay o kikilos. Hindi ako makahinga, sobrang init. Yung kakaibang amoy, hindi ko kaya. Tiisin mo! Ano bang... Andiyan na siya! Kung kaya mong wag huminga, wag kang hihinga! Ano? Narinig niya kung paanong tila may lumapag na kung anong mula sa ibabaw ng kinaroroonan nila. Kasunod noon ay ang mabibigat na mga yabag. Maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang takip ng lugar na yon. Gustong-gusto makita ni Jericho kung ano o sino ang naroon. Pero dahil sa sako na nakalagay sa mukha niya, wala siyang makita kung hindi ang aninag ng mapusyaw na liwanag. Naramdaman niyang dumikit sa kanya ang bata. Dahil doon, kaya hindi naging lingid sa kanya ang panginginig ng katawan nito. Dinalang kita na masarap na pagkain. Ubusin mong lahat yan, ha? Busog ako. Kahit kailan, ay matigas ang ulo mo. Ipagpatuloy mo lang yan para ikaw ang susunod na magiging hapunan ng mga kapatid mo. Prutas ang gusto kong kainin, Ama. Hindi sariwang karne. Napakahina mo kahit kailan. Pinili ko yan para sa'yo. Yan ang pinakamasustansya sa lahat. Walang aswang na kumakain ng prutas, hangal! Teka, ano yung amoy na yon, ha? Itong dala mo, hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang amoy ng dugo nito? Napakalansa! Buhay na dugo ang naaamoy ko. May tao bang naligaw sa lugar na ito? Kung meron man, siguradong nasa paligid lang. Hindi siya malayo sa lugar na ito eh. Marahil tagapatag. Hanggat hindi niya ako nakikita, ligtas ang buhay niya. Pero hahanapin ko siya at magpapakita ko. Ano sa palagay mo? Mahusay ka, Ama. Kahit matigas ang ulo mo, matalino ka, Sarina. Maganda ka. Sa susunod na kabilugan ng buwan, magsasanay kayo ng mga kapatid mo. Oras na para ibalik nyo sa akin ang pabor. Ang walang maiuuwing pagkain, ang siyang gagawin kong habunan. Malakas na bumagsak ang pintuan. Kasunod noon ay ang tila paglipad ng malaking nilalang mula sa itaas nila. Saka pa lang niya narinig na nakahinga ng maluwagang bata. Siya na mismo ang nag-alis ng sako sa ulo niya. Pero gusto niya yung pagsisihan. Paano'y tila buong katawan ng bata ang wala ng balat ang bumulaga sa kanya. Mabuti na lang ay hindi niya ugaling sumigaw sa tuwing magugulat siya. Dahil kung nagkataon, maririnig ng kung sino mang nilalang na naroong kanina ang lakas ng boses niya. Tao? Katawan ng bata? Kumalma ka nga. Paano ko kakalma? Anong nilalang ba yun at paanong... Hindi, kumakain kayo ng tao. Mga cannibal ba kayo, ha? Cannibal? Ano yun? Di mga mababagsik na katutubo at kumakain ng tao. Hindi kami cannibal. Lalong hindi ako kumakain ng tao.
Kung ganon, anong klase kayo? Aswang. Aswang? Sila, oo. Ako, baka malapit na. Hindi ko maintindihan. Bakit? Delikado na kung uuwi ka pa. Madilim na sa labas at sigurado ako nasa paligid lang si Ama. Ama? Tatay mo ang nilalang na yun? Heto, ikaw na ang kumain ng mga prutas na yan. Sigurado kung hindi mo naman kakainin ang karne na to. Pwede bang ilibing na lang natin siya? Kawawa naman eh. Gusto mo siyang ilibing? Sigurado kong matinding hirap ang dinanas niya bago siya namatay. Mukhang bata pa talaga siya oh. Hindi ko akalaing totoo mga aswang. At meron nun sa lugar na ito. Ngayon ka lang nakakita ng aswang? Hindi pa ako nakakakita. Hindi ka naman kamo aswang, di ba? Hindi pa. Hindi ko tinatanggap ang mutya na binibigay ni Ama. Ayoko maging tulad nila kaya heto, ikinulong ako sa lugar na to. Bakit hindi ka umalis? Pwede kang tumakas. Hindi maaari. Pero bakit? Sumama ka sa akin. Ligtas tayo sa kapatagan, sa bahay ng lolo't lola ko. Hindi mo naiintindihan. Ay nako, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagtsatsaga dito eh. Mukhang hindi ka naman kauri ng anumang nilalang na yon. Hindi mo alam kung paano siya magalit. Wala siyang pinapatawad sa mga taong nakikialam sa mga anak niya. Hindi na kumibo si Jericho. Hindi niya na din alam ang sasabihin. Ni hindi niya magawang tingnan yung patay na katawan sa harapan nila. Palibhasa, maliit lang ang lugar na yon. Wala siyang magawa kung hindi ang mangunyapit sa gilid. Hindi niya din gustong lumabas. Alam niyang nag-aalala ang mga kamag-anak niya sa kanila pero hindi niya ilalagay sa panganib ang buhay niya. Hindi man hantarang nakita ay alam niyang nakakatakot ang itsura nung aswang na tinutukoy ni Sarina. Base na rin sa malalim at malaking boses noon, tunog pang halimaw talaga. Anong ginagawa mo? Ha? Pinagdarasal ko ang kaluluwa niya. Kung nasaan man siya, sigurado kong payapa na dun at wala nang sakit. Pari ka ba? Naku, hindi. Pero hindi lang naman pare ang pwede magdasal eh. Kahit sino pwede. Ipinagdarasal mo ang kaluluwa ng unggoy. May kaluluwa ba sila? Unggoy? Oo, sa unggoy ang katawang yan, hindi sa tao o bata. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Wala, mukhang paniwalang paniwala ka na tao yan eh. Hindi mo ba nakikita ang pagkakaiba sa mukha? Paano ko makikita eh? Halos durog na yung mukha niyan. Ayan oh, ang laki ng pangil niya. May pangil din naman ng mga bata pero tama ka. Mas malaki nga yan. Ay nako, nadala yata ako ng nervyos eh. Hindi ko na masyadong napansin ang kaibahan niya sa tao. Buti naman hindi yan tao. Kinabahan talaga ako eh. Bakit kapag hayop ayos lang sa'yo na patayin ni Ama? Ha? Pili lang pala ang kinakaawaan mo. Muling natamimi si Jericho sa narinig. Parang bigla siyang napaya sa harap ng bata pero hindi niya yon pinahalata. Salip ay ibinaling niya na lang sa iba ang atensyon niya. May punto si Sarina at dahil doon kung kaya bigla siyang napaisip at nakarealize. Samantalang hindi na din kumibo si Sarina. Nagsimula itong kumilos at iniligpit ang patay na katawan ng unggoy. Inilabas niya yung mag-isa dahil hindi pwedeng sumama sa labas si Jericho. Kahit nang maging malinis na doon ay may kakaiba pa ring amoy. Kulob kasi doon. Walang nagawa si Jericho kung hindi ang magtiis. Kalauna naman ay parang nasanay na din ang ilong niya. Habang lumalalim ang gabi ay lumalabig na din ang paligid. Nakatulong yon para makatulog siya nang hindi niya namamalayan. Jericho! Insan! Insan, nasaan ka? Si Sunny to! Sumagot ka, oy! Kahit anong klaseng tunog lang! Nag-aalala na kami sa iyo, Insan! Jericho! Ha? Si Sunny? Shh! Huwag na huwag kang mag-iingay kung ayaw mo mapahamak tayong lahat. Pero
Hindi sila pakikialaman ni Ama kung dadaan lang siya dito para maghanap. Anong gagawin ko? Hayaan mo lang siya. Kapag hindi ka niya nakita, uuwi na siya. Bukas ng umaga, makakabalik ka naman. Hindi pwedeng malaman ni Ama na nandito ka. Oo nga. Okay, sige. Naramdaman niya pa ang papalayong mga yabag ng pinsan. Nag-aalala man ay pinili niyang paniwalaan si Sarina. Pakiwari niya naman ay hindi nag-iisa si Sunny sa paghahanap sa kanya. Bukod kasi sa boses nito, may ibang mga boses pa siyang naririnig. Pagputok pa lang ng araw kinabukasan ay binaybay na ni Jericho ang daan pabalik sa bahay ng lolo at lola niya. Naabutan niyang maraming tanod sa bahay nila at tila naghahanda sa kung anong bagay. Bukod sa mga tanod ay naroon din ang mga trabahador nila sa palayan. Jericho, ikaw nga ba po? Lo, Anak ka ng lintian kang bata ka. Ano't ngayon ka lang umuwi, ha? Insan? mabilis na lumapit si Sunny sa kanya at agad na sinuri ang kabuuan niya. Baka sa mukha ng mga ito ang matinding pag-aalala at aaminin niyang tila kinurot ng tagpong yun ang puso niya. Napagtanto niyang kahit papaano ay masarap pala sa pakiramdam na may nag-aalala sa kanya, na mahalaga siya at ang buhay niya. Nang yakapin siya ng maigpit ni Sunny ay masaya siyang napangiti. Gumunti siya ng yakap dito at may kalakasang tinapik ang likod nito. Nawiwirduhan man dahil bago sa kanya na parang babaeng emosyonal ang pinsan niya, sa kabila ng isip niya ay masaya siyang nararamdaman ang hantarang pagmamalasakit nito sa kanya. Nangya naman, Insan, no? Papatayin mo kami sa pag-aalala eh. Ano ba kasi nangyari sa'yo, ha? Hindi kami uminto sa paghanap hanggang umaga. Sobrang sakit na nga ng binti ko eh. Pasensya na kayo, Insan. Lolo Celo, Lola Clarita. Ano ho kasi, may hindi inaasahang pangyayari lang ho. Ganun ba? Hayaan mo na. Ang mahalaga nandito ka na at ligtas ka. Hindi na natin maabala ng gusto ang araw ng mga taong naririto. Ay siya, pumasok na sa loob at ako na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Clarita, asikasuhin mo na itong apo mo. Sigurado kong gutom na yan. Ako nang bahala sa kanya. Tayo na sa loob ng bahay, Jericho. Makukuro talaga kita sa singit na bata ka eh. Abay, kulang na lang himatayin na kami sa kabaa. Alam mo bang sinisisi ng lolo mo ang sarili niya buong magdamag? Patawad o Lola. Alam kong labis ang pag-aalala nyo, lalo na kagabi. Kaya lang ho, kahit gustuin ko mang makauwi, hindi ko magawa eh. Abay, bakit? Ano bang nangyari? Ha? Hinanap ka nitong pinsan mo sa bundok magdamag kasama ang ilan sa mga magsasaka natin. Hindi mo ba sila nakita o narinig man lang? Ang totoo niyan, narinig ko sila kagabi. Talaga? O bakit hindi ka nagpakita? Bakit hindi ka sumagot nung tinatawag kita? Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero... pwede ho bang maglinis muna ako ng katawan at kakain na din po sana ako? Wala po akong kain mula pa kagabi. Uhaw na din po ako. Ay, oo nga pala. O siya, sige. Maglinis ka na muna sa banyo. Sane, iho. Mabuti pa'y maghain ka nang makakain na tayo ng almusal. Opo, Lola. Mabuti na lang at nakauwi na si Insan. Kahit papano bumalik na yung gana ko sa pagkain. Pagkatapos maglinis ng katawan, ay muling bumalik si Jericho sa sala. Naroon na sa hapagkainan ang lolo't lola niya, pati na si Sunny. Napag-alaman niyang nakalis na din lahat ng mga taong naroon kanina. Naghahanda pala kasi ang mga ito para sa gagawing dapat na paghahanap sa kanya buong araw. Tinapos muna ni Jericho ang pagkain nila bago niya ikinuwento ang buong pangyayari. Ayaw niya kasing masira ang gana ng mga ito sa pagkain, lalo na yung isasabi niya doon yung pagkukwento sa parte kung kailan niya nakita ang binalatang katawan pala ng unggoy. Habang nagkukwento ay matiim namang nakikinig lahat ang tatlo. Walang emosyon sa mukha ng mga ito kaya hindi niya matansya kung naniniwala ba sila sa sinasabi niya o hindi.
Sa huli ay makahulugan lang na nagpalitan ng tingin ng mga ito, saka marasa nagsipagbuntong hininga. Yun po ang dahilan kaya hindi ko na ginawang lumabas pa. May punto din naman ho si Sarina. Narinig ko kung gaano kabagsik yung aswang na tatay niya eh. Hindi ko lubos akalain na nariyan pa pala siya. Pero mabuti naman at hindi na talaga siya nakikialam sa mga tao. Mabuti na lang at walang nangyari sa iyo, Apo. Kahit pa hindi siya nakikialam, abay nariyan pa rin siya. Hindi siya tumupad sa kasunduan, Selo. Clarita, nasa harapan tayo ng mga apo mo. O ano naman? Ngayon pa ba natin ililihim ang lahat gayong alam na din naman kahit nitong si Jericho ang tungkol sa halimaw na yon? Teka ho muna. May aswang sa bundok? At alam nyo yun, Lo? Anong kasunduan no ang sinasabi nyo? Matagal niyo na po bang alam ang tungkol sa mga aswang na yon? Nako, mahabang kwento mga apo. Handa ho kami makinig kahit hanggang bukas pa, Lo. Hindi ko kasi lubos maisip na hinayaan nyo kaming magtungo dun, lalo na kagabi. Gayong alam nyo may mapangalib na aswang pala dun. Sade, Apo, hindi ganon. Mali ang pagkakaintindi mo. Di itama nyo ho. Handa naman kami makinig eh. Hindi ba, Insan? Ha? Oo, tama. Nakahanda po kami makinig. Ay, nako. Ganito yon. Binatilyo pa lang ako, ay kalat na ang tungkol sa aswang na si Alan. Ang sabi-sabi, nag-aalaga siya ng mga batang pulubi na ginagawa niyang aswang. Kalaunan, tinawag na mga atikula ng mga batang aswang na yon. At alam niyo ba kung ano ang mahika na kasama ng sumpa ng mga batang yon? Hindi sila tumatanda. Ang ibig niyo pong sabihin, yung kasama ni Jericho buong magdamag isang atikulan? Hindi pa siya aswang. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya nga, hindi siya kumakain ng mga hilaw na karne. Pwede ba yun? Ang tagal niyang naninirahan doon? Posibleng hindi siya kumakain ng karne. Paano siya nabubuhay? Posible yon, iho. Maraming bungang kahoy sa bundok. Meron ding mga prutas. Kahit na ho, hindi ako naniniwala sa batang yun. Kung ayaw niya maging aswang, bakit hanggang ngayon nandun siya? Pinapakagat lang nun si Jericho. Baka mamaya, ikaw na pala ang gustong kainin nun, Insan. Ano ka ba naman, Insan? Di sana, kagabi niya pa ako kinain, di ba? Saka, tumigil ka muna sa kakadaldal. Hindi pa tapos magkwento si Lolo Selo, yo. Ay, kayo talaga. Wala naman na akong ikukwento. Lo, hanggang sa usap-usapan pa lang nung binatilyo kayong nasasabi niyo sa amin. Hindi niyo pa nababanggit kung kailan niyo tuluyang nakaharap ang Alan na tinutukoy niyo at nakipagkasundo pa sa inyo. Siya, sa susunod na araw naman yung bahaging yon. Bakit may pabitin, Lola? Tama lang yon, para araw-araw niyong isipin kung ano ang susunod. Si Lola naman masyado pa misteryoso Ganyan talaga ang lola ninyo. Pangarap niyan maging direktor sa pelikula tapos laging bitin ng ending. Maganda nga po yun para manatili ang curiosity ng mga tao. Pero sa umpisa lang yun yung susunod po, may inis na sila. Ibig mong sabihin naiinis ka sa akin, ganon. Nako, hindi po ako Baka itong si Sanyo. Uy, teka, bakit nadami na naman ako dyan? Kayo talaga. Abay, umingay bagay itong bahay dahil sa inyo. Alam nyo, mabuti pa, tena na nga kayo sa bukid. Tumulong na lang kayo doon. Lola, pwede po bang matulog muna ako kahit hanggang tanghali lang ho? Wala ho ako sing maayos na tulog dun sa lungga ni Sarina kagabi. Ay, oo nga pala oo naman. Sige lang, magpahinga ka dyan. Ito na lang si Sunny ang yayakagin ko para magtanim. Maiwan ka muna namin dito, Jericho. Ayos lang ba sa'yo? Sasama kasi ako sa bukid Oo naman ho. Matutulog lang naman po ako, Lola Ingat po kayo doon. Susunod po kagad ako pagising ko.
Nako, magpahinga ka lang maigi. Huwag mong isipin ang trabaho doon. Marami naman tayong magsasaka eh. Nangingiti na lang si Jericho habang inahatid ng tingin ng nooy papalayo niyang pinsan at mga abuelo't abuela. Nang hindi na lumingon pa ang mga ito, ay isinara niya na din ang pintuan ng bahay. Pumasok sa kwarto niya at nilakihan ng bukas ng nag-iisang bintana doon. Nakatutok yon sa paanan ng bundok. Malungkot niyang tinanaw ang pinanggagalingan. Hindi tanaw doon kung saan ang kinalalagyan ni Sarina, pero ang isipin pa lang ang bata ay hindi niya na mapigilan na malungkot. Kung pwede niya lang itong isama sa bahay na yon ng lolo't lola niya, nang sa ganun ay makatulog man lang ito ng maayos, malinis at maaliwalas na higaan. Baka ginawa niya na. Mara siyang napabuntong hininga. Gustuhin niya man ay ang bata naman ang ayaw umalis sa kinalalagyan nito. Namalayan niya na lang ang sariling nakahilata na sa higaan niya. Si Sarina at ang halimaw pa din ang laman ng isip niya. Pero dahil sa puyat at pagod, nakatulog siyang yun ng laman ng isipan. Nang umagang yon, matapos ang kahindik-hindik na karanasan niya sa bundok, tila na-trigger noon ang trauma niya na inakala niyang matagal niya nang tanggap. Nagising siyang pawis na pawis. Naninikip ang dibdib at hilam ng luha ang magkabilang pisngi. Hanggang sa muli na naman siyang napahagulgol ng iyak. Sa bunot niya ang sariling mga buhok. Walang ingay ang pagdadalamhati niya pero halos kapusin siya ng hininga dahil sa nararamdamang sakit sa dibdib. Apo, Jericho, ano nangyayari sa'yo ha? Okay ka lang ba? Ay, teka, bakit ka umiiyak ng ganyan ha? Ay, Diyos me, yung bata ito. Halika nga rito. Tahan na. Nandito na ang lola. Hindi na ulit kita iiwanan kaya huwag ka nang umiyak. Magiging okay din ang lahat. Lola, kasalanan ko po. Kasalanan ko kung bakit siya namatay, La. Kasalanan ko po. Ako po may kasalanan. Ano bang sinasabi mo, ha? Ikaw talaga. Basta ang alam ko, mabuting tao ka, Apo. Wala kang bagay na hinangad sa kapwa mo kundi ang kabutihan. Kaya tumahang ka na. Kung ano man yung nagpapabigat sa dibdib mo, alam kong wala kang kasalanan. Hindi na kumibo pa si Jericho. Kahit papano ay napagaan ng malamyos na tinig at mabuting pananalita ng kanyang lola ang isip at puso niya. Sa loob ng ilang taon, bitbit niya sa dibdib ang bigat na nangyari sa stepsister niya. Siya kasi ang sinisisi ng sariling ama at madrasta sa nangyari dito. Nasagasaan ito habang papatawid sa labas ng eskwelahan nito. Malinaw na malinaw pa sa alaala niya ang pangyayari ng tanghaling tapat na yon. Tila kahapon lang nangyari. Tandaan niya pa, kauwi niya lang noon matapos ang ilang araw sa field trip sa Vigan. Siya ang sumundo sa kapatid sa eskwelahan para na din supresahin ito sa dala niyang pasalubong. Hindi niya naman akalain na bigla na lang itong tatawid nang makita siya. Sasalubungin sana siya nito ng yakap, pero hindi na yun nangyari dahil tumilapon na ito sa ere nang biglang mabundol ng rumaragasang sasakyan. Hindi niya naman sana sisisihin ang sarili kung hindi lang ibinuntun sa kanya ng sariling ama ang galit nito sa driver na hindi na nila nahuli. Kung hindi daw sana niya pinuntahan ng kapatid at hinayaan na lang ang yaya nito na sumundo, hindi daw may excite ng gano'n ang kapatid niya. Hindi daw sana magmamadaling tumawid at baka buhay pa. Simula nga noon ay sinisi niya na din ang sarili. Hindi man kasi maayos ang samahan nila ng stepmother niya. Malapit naman siya sa nakababatang kapatid at talaga namang prinsesa ang turing niya dito dahil na din sa layo ng agwat ng edad nila. Oh, insan. Aba, anong nangyari sa mga mata mo? Parang sabay na pinapak ng ipis yan ah. Ha? Ito?
Baka dahil nasobran lang sa tulog. Ah, ganyan ka pala kapag napupuyat at nasosobrahan sa tulog. Nangangamati sa mga mata. Takte, ang sagwating na minsan. Nagmukha kang inchik na ilaw eh. Sige lang, pagtawanan mo lang ako. Makakabawi din ako sa'yo. Saka na, kapag umayos na yung mga mata mo, no? Halos maging guhit na lang yan eh. Teka, aanuin mo nga pala yung mga yan. Bakit nilalagay mo sa basket? Eto ba? Wala, i-display ko lang dito. Insan naman, ako pa bang lolokohin mo? Kanino mo nga dadalin yan? Teka, may nililigawan ka na, no? Sus, ang baduy mo naman. Prutas talaga. Padaming bulaklak sa garden si Lola, no? Bakit hindi ka nalang pumitas dun? Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong nililigawan. Saka, marami naman itong mga prutas natin. Magdadala lang ako ng kaunti. Para kanino nga? Sasabihin mo, isusubong kita na nagpupuslit ka ng mga pagkain. Ito naman, huwag ka nang mag-ingay dyan. Sige na, para kay Sarina yan. Ano? Yung aswang na bata? Anong aswang? Hindi pa nga siya aswang. Kaya nga prutas at gulay lang ang kinakain niya eh. Pero kahit na, bakit mo siya bibigyan ng pagkain? Munti ka na nga mapahamak dahil sa kanya eh. Insan, wala siyang kasalanan. Ako ang nanghimasok sa bahay niya. Ang totoo, pinagtakpan at niligtas niya nga ako sa aswang na yun eh. Naawa lang talaga ako sa kanya. Alam kong gutom na siya. Naalala ko kasi sa kanya yung kapatid ko. O na, sige na. Pero, magtatakip si Ilim na eh. Ngayon mo talaga yan ibibigay? Hindi kaya nababaliw ka na, Jericho? Ano ka ba? Siyempre hindi ngayon. Bukas ng umaga. Pagputok ng araw, saka ko to ihahatid sa kanya. Ikaw ang bahala. Basta kapag hindi ka na naman nakababa huwag kang umasa na hahanapin pa kita. Yan na nga din ang sasabihin ko sa'yo. Huwag niyo akong hahanapin kasi mas delikado para sa inyo. Pagkatapos sa mga nalaman ko, talaga namang pasensyahan na lang tayo Ayoko pang malapa ng aswang, no? Matapos maiayos ang dadalhin para sa kinabukasan, ay hinanda na din ni Jericho ang iluluto para sa hapunan nila. Nagsalang muna siya ng sinaing, saka nagbalat at naghiwa ng mga gulay. Dinadalaw ng antok kaya nagpasya na lang muna siyang lumabas at magpahangin. Mula sa kinaroroonan ay tanaw niya ang madilim at malawak na palayan. Kalmado naman siya at kampante nang bigla na lang napansin niya ang weirdong galawan ng mga palay. Tila may kung anong nasa ilalim ng mga yon, nasa liwaan ang mga kilos. Hanggang sa makita niyang papalapit na sa tapat ng inuupuan niya ang pagkilos. Biglang dumagungdong sa kaba ang dibdib niya. Dala ng pagkabigla ay hindi na siya nakakilos. Hanggang sa biglang lumabas mula sa nagtataasang tanim ang isang maliit at itim na baboy. Mukha namang hindi susugod sa kanya dahil gumilid lang sa pilapil at doon na ulit tumakbo. Mara siyang napabuga ng hangin. Babawi pa lang sana siya sa paghinga habang tinatanaw ang papalayong baboy ramo nang bigla na lang may dumamba doon. Isa yung maliit, payat at madungis na bata. Hindi nito alintana ang nipis ng katawan dahil tila malakas itong di hamak sa hayop. Agad nung kinagat ang liig ng baboy ramo. Dahil nakatalikod yon sa gawin niya, kung kaya hindi nito napansin ang presensya niya. Patuloy lang ito sa pagpangas. Tila mabangis at gutom na hayop na nilalapa ang liig ng kaawa-awang biik. Hindi! Bitiwan mo yan! Hoy! Ayaw mo makinig Etong sa'yo! Sinubukan niyang batuhin ang bata. Natamaan naman ito sa ulo. Dahil doon ay napahintuto sa ginagawa. Mahabang segundo yung walang kibo. Pero maya-maya pa ay dahan-dahan ang umikot ang ulo noon at diretso siyang tiningnan. Muling nahigit ni Jericho ang paghinga. Halos malaglag ang panga niya nang mapagmasdan ang kabuuan ng bata. Duguan ng mukha nun. Para din yung aso na umaangil ng mahina.
Halatang galit sa ginawa niyang paggambala dito. Bukod doon, ang mas nakapagbigay ng matinding kilabot sa kanya ay nang ilabas nito ang mga ngipin. Maliliit yung pero matatalas. May hahalintulad sa ngipin ng isang pating. Namumula din ang mga kakaibang itsura ng mga mata at mukhang handang umatake anumang oras. Umalis ka dito! Alis! Bakit? Ha? Atake ka? Sige, halika dito! Sumugod ka nang maturuan kita ng leksyon! Anong... Nang bigla na lang humangin sa bandang ulunan niya. Pagtingala ay nakita niya ang isang nilalang na may malapad na pakpak. Malakas yung pumagaspas at yun ang nagdulot ng malakas na masangsang na hangin. Napanganga siya nang mapagmasdan yon. Hindi yung basta ibon dahil may mga binti yun na parang sa tao. Sa pagkakataong yon ay tuluyan na siyang ipinako sa kinatatayuan. Nanginig ang mga tuhod niya sa takot. Ang laki ng pagkakanganga niya. Nang ibaba niyang tingin para tingnan sana ulit ang kakaibang bata ay wala na yun doon. Maging yung biik ng baboy ramo ay wala na din. Kalimutan mo na ang nakita mo kung ayaw mong mapahamak. Naintindihan mo ba, bata? Wala kang nakita. Maging ako'y hindi mo nakita. Ikaw, ang boses na yan, ikaw yun. Kung ganon, kilala mo ako? Ha? Hindi kita kilala. Hindi kita nakita. Huwag kang lalapit. Bakit? Natatakot ka bang tangayin kita at ipakain sa mga anak ko? Ha? Pakiusap, huwag mo ko saktan. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino ang nangyari ngayong gabi. Yan! Ganyan nga, bata. Masunurin ka naman pala eh. Diyan ka ba nakatira kina Cielo at Clarita? Sigurado kong matanda na sila at mahina. Umalis ka na. Sinabi ko na wala akong nakita, di ba? Mabutit nagkakaintindihan tayo. Tumawa siya at tumalikod sa kanya. Muli nitong ibinuka ang pakpak sa kalumipad na mabilis. Para yung agila sa liksi ng kilos. Hindi nun kinailangang ipagaspas ng paulit-ulit ang pakpak para umangat sa ere. Tila may sariling gravity ang katawan noon para kusang umangat nang hindi gumagamit ng matinding puwersa. Ilang beses na napalunok ng laway si Jericho. Ang totoo ay halos maihina siya sa sariling salawal dahil sa takot. Mabuti na lang ay matagal niyang sinanay ang sarili na kontrolin ang pagpapakita ng emosyon sa iba. Lalo na kung tungkol yun sa kanyang takot. Ang akala niya noon ay hindi magandang katangian yon dahil mataas daw ang tsansa na magkasakit siya sa puso. Hindi niya naman nakalaing maililigtas pa siya ng kakayahan niyang yun sa ganoong kadelikadong pagkakataon. Ano? Anong ginagawa nila sa kapatagan kasama ang isa sa anak niya? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Wala naman pero binantaan niya ako eh. Hindi ko pwedeng ipagsabi mga nakita ko. Delikado na nakilala ka ni Ama, Jericho. Dapat hindi ka na bumalik pa dito eh. Bakit ba umakyat ka dito? Gusto mo na ba talagang mapahamak? Kagabi ko pa inayos sa mga to. Ito talaga ang plano ko ngayong araw. Ang dalin sa'yo to. Alam ko kasing nagugutom ka. Mga prutas? Ang dami naman yan. Maraming salamat. Pero bakit? Sarina, baka hindi mo ramdam. Pero bata ka pa. Kailangan mong makakain. Sobrang payat mo na at ang putla-putla mo pa. Bata lang ako tingnan. Pero sa tansya ko, kaidara na kita, Jericho. Sadyang kasama sa sumpa ni Ama na manatili ang ganitong itsura namin. Na patuloy kaming magmukhang bata sa habang panahon. Kaedad lang kita? Akala ko kasi kasing edad mo lang yung kapatid kong babae. May kapatid kang babae? Nasaan siya? Buti hindi siya sumasama sa'yo dito. Hindi ko siya kasama dito. Bakit? Sige na. Kainin mo na yan lahat. Magpakabusog ka ha. Okay, sige. Maraming salamat ulit ha. Pero hindi ka dapat nagtatagal dito, Jericho. Hindi dahilan ng sikat ng araw para hindi malaman ni Ama na may estrangherong tulad mo ang tumutulong sa akin. Mapapahama ka lang at ang pamilya mo.
Hindi naman ako magtatagal. Iaabot ko lang talaga sa'yo yan at aalis na din ako. Insan! Sabi ko na nga ba dito lang kita matatagpuan eh. Teka, siya ba yung Sarina? Totoo nga siya. Dinalan mo talaga siya ng mga prutas? Insan, anong ginagawa mo dito? Kinukumpirma ko lang yung mga sinasabi mo. Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi. Ang ibig ko sabihin, naniniwala ako sa'yo. Pero sa batang nakatira sa ilalim ng lupa? Alam niyang tungkol sa akin? Pasensya ka na, Sarina. Kailangan kong ipagtapat sa kanila mga nangyari sa akin nang hindi ako makauwi na magdamag. Alos atakin na kaya sa nervyos yung mga lolo't lola namin sa pag-aalala. Pwes, totoo ako. At kung ano man ang sinabi ni Jericho, totoo din yun. Naniniwala ka na ba ngayon? Grabe, may aswang pala. Ang ibig ko sabihin, ikaw, hindi ka aswang, hindi ba? Jericho, kailangan nyo nang umalis ng pinsan mo bago pa... Pero hindi pa man natatapos ni Sarina ang nais nitong sabihin, ay bigla na lang itong napahinto at tarantang luminga sa paligid. Maya-maya pa ay inilapat nito ang kamay sa lupa saka nanlalaki ang mga matang tumingin sa kanila. Baka sa mukha ng bata ang pinaghalong takot at pag-aalala. Agad nitong kinuha ang takip ng kanyang kulungan at walang pagdadalawang isip silang pinagsarhan. Uy, ano yun? Kailangan na nating umalis, Insan. Tara na, bilisan mo! O teka, ang aga-aga tara na sabi. Takbo! Bilis! Dahil nauuna sa kanya ang pinsang si Sunny, kitang-kita niya kung papaano halos mamuti ang talampakan nito sa bilis ng pagtakbo. Kung kanina lang animoy matapang itong hindi tumitinag, na makarinig ng kakaibang huni ay dinaig pa ang magnanakaw sa bilis ng takbo. Halos iwanan na nga siya. Nasa paanan na sila ng bundok ng tuluyan itong huminto. Halos hindi na makahinga sa sobrang hingal. Akala ko ba kahit anong mangyari hindi ka aakyat doon dahil ayaw mong maging pagkain ka ng aswang? Hindi nga. Pero na-curious talaga ako sa batang sinasabi mo eh. At saka dun sa itsura ng aswang na yun. Alam mo, Insan, yung pagiging tsismoso mo magpapahamak sa'yo eh. Sino namang tao ang gugustuhin makaharap ang halimaw na yun? Nakakakilabot ang itsura niya. Maiihi ka talaga sa salawal mo dahil sa takot. Teka, anong tingin yan? Akala ko ba, sabi mo, hindi mo nakita yung mukha ng aswang. Bakit kung i-describe mo siya parang naka face to face mo talaga? Ano? Sinabi ko bang nakaharap ko? Ang ibig ko sabihin, base sa boses niya, di ba? Sa boses pa lang, makaka-idea ka na sa itsura niya. Kung sa bagay, ay nako, tara na nga. Baka hinahanap na tayo ni na lolo't lola. Sigurado kong hindi pagising ang mga yon. Magdilang anghel ka nga sana, Insan. Pero ang mabuti pa, mag-isip na din tayo ng maganda-gandang alibay. Tumungo siya at sumang-ayon sa sinabi ng pinsan. Upang hindi pagdudahan ay namitas na din sila ng sambong na matagal nang pinapahanap sa kanila ng kanilang lolo Selo. Pag-uwi ay nadatnan nila ang lola nila sa garden nito. Maagang naglilinis at nagdidilig doon. Magtatanong pa lang sana ito nang makita ang dala nilang sambong. Sa halip ay ngumiti na lang ito at hindi na nagsalita pa. Lumipas ang ilang araw na wala nang napansing kakaiba si Jericho sa paligid. Naging tahimik at payapa na ulit ang munti nilang nayon. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin nakakalimutan ni Jericho ang tungkol sa aswang na nakaharap niya. Yun nga lang ay hindi kasi siya nagpapatangay sa takot. Sa loob ng 2 linggo ay 4 na beses naakyat ng bintana si Sarina para dalhan ng pagkain. At sa bawat pagkakataong yon ay kasama na niya si Sunny hanggang sa hindi na nila namamalayang nagiging malapit na pala sila sa isa't isa. Ang pag-aakyat lang ng pagkain ay naging bonding na din nila. At hindi sila makapaniwalang magpinsan na hindi lang basta batang isinumpa si Sarina. Matalino siya, may sense kausap, may kakaibang tapang at paninindigan. Kung ganon, may hangganan lang ang pwede mong marating. Kaya ba hindi ka makalis sa lungga mo na yan? Tama ka, Sunny.
Ang sino mang alaga ni Ama na hindi handang sumunod sa kanya, magiging ganito sa akin. Nakakulong at walang kalayaan. Hindi niyo man kita dahil mga normal na tao kayo, pero ang totoo, may isang mataas na harang ang naghihiwalay sa akin sa mundo sa labas. Hindi ka ba pwedeng magpanggap na susundin mo siya? Para lang alisin niya yung kung anumang harang na nilagay niya? Hindi yun basta-basta. Sa oras na pumayag ako sa kagustuhan ni Ama, wala na akong pwedeng ilihim sa kanya. Malalaman niya ang laman ng isip ko. Maririnig ang bawat sinasabi ko. Ultimo paghinga ko, kaya niyang malaman. Ay nako, wala na bang ibang paraan para maputol ang sumpa? Pasensya ka na kung kailangan kong itanong to sa Rina. Hindi ko lang kasi maintindihan kung paano ka napunta sa sitwasyon na to eh. Gayong hindi mo naman pala gusto. Dahil sa utang na loob, iniligtas ako ni Ama sa bingit ng kamatayan. Nagising ako na nandito na ako sa sitwasyong ito. At para matapos to, kailangan mamatay ni Ama. Pero, imposible yun. Walang sino man na makakapatay kay Ama. Hindi siya kayang patayin ng kahit na anong sandata. Paano mo naman nasabi yan, Sarina? Lahat ng nilalang sa mundong ito ay may kahinaan. Yun lang ang kailangan nating malaman para matalo natin siya. Oh, teka muna. Ano to? Mamamatay aswang na tayo ngayon? Nagpaplano na talaga tayo kung paano papatay ng halimaw na yon? O bakit, Insan? Ayaw mo bang ialis si Sarina sa sitwasyon niya ngayon? Akala ko pa naman... Wow! Grabe! Totoo ba? Alam nyo, noon ko pa yan na-imagine ang sarili ko bilang isang superhero eh. Si Super Ingo o si Pedro Penduko. Ano, may costume ba tayo ha? Anong plano? Shh! Kumalma ka nga, Insan. Ano bang pinagsasabi mong costume dyan? Hindi tayo magko-costume. Hindi tayo naglalaro dito, no? Lalong hindi ito palabas. Buhay natin ang itataya natin dito. Hindi nyo kailangan gawin to, Jericho. Gusto ko tong gawin, Sarina. Hindi ko maatim na pabayaan ka dito. Ayoko lang may madamay na ibang tao sa pagkamiserable ko. Kaya ko pa naman. Alam kong nilalabanan mo lang na maging katulad nila. Hindi ka masamang tao, Sarina. Kailangan mo ng tulong. At higit sa lahat, kailangan ng matapos ang kasamaan ng halimaw na yon. Sigurado ka ba? Oo, matagal ko na din pinag-isipan to. Pero Insan, paano natin tatalunin yun? Gaya nga ng sinabi ko, kailangan lang nating hanapin ang kahinaan niya. Ay, bahala nga kayo. Mukhang hindi ko naman na kayo mapipigilan eh. Pero, Jericho, mag-iingat kayo ah. Saka tama tong pinsan mo. Kung gusto nyo talaga akong tulungan, kahit alam ko namang imposible, kinakailangan yung protektahan ng pagkakakilanlan nyo. Tuso si Ama, hindi niya man kayo mabalikan. Sigurado ko ang mga mahal nyo sa buhay ang pupuntiriyahin niya. Itam, ako nang bala sa magiging costume natin, Insan. Ano pat naging tropa kong kilalang mananay sa kabilang ibayo? Sigurado ko magiging exciting to. Napailing na lang si Jericho at lihim na natawa. Kung paano kasing sabihin ni Sunny ang mga plano nito, para bang a-attend lang sila ng isang costume party ng mga superhero ang tema. Hindi pa yata sumisiksik sa utak nito ang kapahamakang susuungin nila kapag nagkataon. Aaminin niya, naroon ang alinlangan sa puso niya. Pero sa tuwing tititigan niya si Sarina at ang kalagayan nito, may kung anong kumukurot sa puso niya. Hindi niya may kakaila na sa likod ng isip niya, umaasa siya na baka sa paraang yon ay tuluyan niya ng mapatawad ang sarili sa nangyari sa kanyang nakababatang kapatid. Bago umuwi ang magpinsan ng araw na yon, ay maingat na nilang pinag-usapan ang magiging plano nila. Mabuti na lang at kahit papaano ay alam ni Sarina ang ilan sa kahinaan ng nilalang. Pagdating sa bahay ng kanilang mga lolo at lola ay normal lang ang naging pagkilos nila. Napagkasunduan na kasi nilang hindi ipapaalam sa mga ito ang planong pagpapalaya kay Sarina mula sa kulungan nito. Pero sadya nga yatang kahit may mga edad na ay matitinig pa rin ang mga ito. Alam niyo ba kung anong ginagawa ninyo, ha? Abay, kung hindi pa ako nadaan sa patahian ni Osme, hindi ko malalaman ng tungkol dito.
Mag-iingat naman po kami. Tama po si Sunny La. Kaya nga ho kami nagpagawa ng pamprotekta namin sa katawan at sa katauhan namin. Walang silbi yan sa mga alan. Lubhang mapanganib at tuso ang halimaw na yon. Bakit ba hindi na lang kayo mamuhay ng tahimik? Huwag nyo nang pasukin ang mundong hindi nyo naman alam kung gaano kapanganib. Pero La, hindi ko humaatim na pabayaan si Sarina doon. Kawawa naman ho siya. Hindi niya ho gusto yung mapunta sa sitwasyon na yon. Kung hindi ko siya tutulungan, wala pong ibang gagawa nun para sa kanya. Jericho, apo. Clarita, darling. Sa palagay ko naman may sapat na dahilan itong apo natin. Saka, matanda na siya para makapagdesisyon. Isa ka pa. Alam mo din ba ang tungkol dito, ha? Nako, hindi. Ang sa akin lang, nauunawaan ko ang pinanggagalingan ng apo mo. Siguro, imbis na pigilan natin siya, bakit hindi na lang natin tulungan? Selo. Ano ka ba naman? Alam mo kung gaano kahirap ang malagay sa sitwasyon na yon, hindi ba? Oo, nandun ako. Pero baka nakakalimutan mo. Naubos ang pamilya mo dahil sa... Pero walang mawawalang pamilya sa mga apo natin ngayon. Bakit? Magpapatalo ba tayo sa alan na yon? Hindi naman, hindi ba? Lolo, Lola. Ano pong ibig niyong sabihin na danas ni Lola ang hirap na makulong? Danas niyo po ba maging... Tama ka, Sunny. Dati akong bihag ng alan. Gaya ng sinasabi ninyong Sarina. Ang lolo ninyo ang nagligtas sa akin, pero buhay ng pamilya niya ang naging kabayaran ng paglaya ko. Ho? Teka muna. Nilabanan niyo yung aswang na yon, Lo? Sinubukan ko, apo. Pero hindi ko siya kinaya kaya tumakas na lang kami nitong si Clarita. Ang kaso, pinuntiryan naman niya ang pamilyang naiwan ko dito. Sa galit ko, nagiganti ako sa kanya. Pinuntahan ko ang lungga ng mga anak-anakan niya at tinaniman ng bomba. Nang akma ko ng pasasabugin nakipagkasundo siya sa aking hindi na kami guguluhin maging ang mga tao dito kahit na kailan. Mahirap pabitawin ng pangako ang isang alan. Hindi kasi nila pwedeng baliin ang mga pangakong binibitawan nila. Isa yan sa kahinaan nila. Pero bukod doon, hindi siya basta-basta namamatay. Hindi kayo mananalo sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, Lolo, Lola. Siguro mas makabubuti kung aalis na lang muna kayo dito. Buo na po ang pasya ko Ililigtas po namin si Sarina mula sa halimaw na yon. Nako, huwag niyo kaming alalahanin ng lola ninyo. Kaya pa namin ang sarili namin. Yan ang lolo ko. Walang inaatrasan. Matibay ang buto-buto. Kaya idol ko kayo, Lo O talagang bata ka O siya, kung buo ng loob ninyo, sumama kayo sa akin mamaya. May pupuntahan tayo. Walang nagawa si Lola Clarita kung hindi ang marahas na mapabugan na lang ng hangin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala at pagtutol. Pero wala na siyang magawa. Pilit ang tingin niya nang tingnan ng may pangunawa si Jericho. Nilapitan niya ang apo at tinawakan sa magkabilang pisngi. Naiintindihan ko ang dahilan mo, apo. Kung saan ka makakampante, susuportahan kita. Pero ipangako mo sa akin, nababalik ka, ha? Lola, dito na po ang tahanan ko. Uuwi po ako sa inyo anuman ang mangyari. Pangako ko po yan. Hapon nang isama sila ni Lolo Selo sa talipapa. Isang makipot na eskinita ang pinasok nila. Doon ay natagpuan nila ang isang maliit na bahay. Tagpi-tagpi yun at mukhang wala ding kuryente. Isang nagngangalang Felicio ang tinawag ng kanilang lolo. Maya-maya pa ay lumabas ang isang matandang lalaki. Maliit lang ito at mukhang makukuba na rin. Matapos silang ipakilala, ay nagsimula ng mag-usap ang dalawang matanda tungkol sa plano nilang magpinsan. Nagulat man ay nakakaunawa itong tumango. Maya-maya pa ay nakaluhod na silang magpinsan sa lupa. Nakapikit at tila dinadasala na matanda. Bago umalis ay isang bag na itim pa ang inabot nito sa kanila. Ano?
lagpas 100 na ang edad ni Lolo Felicio, Lo. Oo nga, siya ang pinakamatanda dito sa baryo natin. Malakas siya at hindi nagkakasakit kaya ganon. Kaya pala parang may nag-iba sa akin kanina matapos niya akong dasalan. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Proteksyon at lakas ang ipinagkaloob niya sa inyo. Gamitin niyo yan ng tama, ha? At saka ito, makakatulong sa inyo ang mga sandatang nariyan. Kayo na ang bahalang gumamit niyan. Maraming salamat po sa suporta niyo, Lo. Kayo ni Lola. Mag-ingat po kayo habang wala kami, ha? Basta umuwi kayo ng ligtas. Naniniwala ako na nananalaytay sa dugo niyo ang tapang ng isang Lolo Selo. Yun! Hindi ka mabibigo sa amin, Lo. Sisiguraduhin namin sa pagbabalik namin ni Insan, ligtas na ang baryo natin. Lalo na yung mga batang palaboy mula sa pangaalipin ng aswang na yun. Ganyan nga po. Magiging lihim na bayani ka ng baryo natin. Yun lang. Hindi pala ako sisikat. Doon ako nalugi. Ilang araw pang naganda ang magpinsan bago tuluyang gawin ang plano nila. Pero laking pagtataka nila ng pagdating nila sa lungga ni Sarina ay wala na silang nadatnan doon. Bukod sa sira ang takip ng kulungan nito, magulo ang mga gamit at may mga bakas din ng dugo sa ilalim. Lintik, Insan. Nauli na yata tayo ng dating. Saan kaya nagpunta si Sarina? Hindi kaya... Imposible yun. Hindi siya sisira sa usapan natin. Hindi siya sasama sa... Mukhang nadismaya kayo mga bata. Hinahanap niyo ba ang anak ko? Jericho, huwag mo sabing... Nandito siya. O bakit? Natatakot ba kayo, ha? Paano siyang nakakalabas kahit mataas ang sikat ng araw? Ha, alimaw! Nakakatakot na alimaw! Ang lakas ng loob mong pumunta dito duwag ka naman pala. Ano yan? Naihi ka na sa salawal mo? Insan! Insan! Saan mo dinala si Sarina? May kailangan ka ba sa kanya, bata? Ilabas mo siya. Alam kong dinala mo siya ng sapilitan. Ano naman sa'yo? Pwes, nandito ako para iligtas siya mula sa'yo. Talaga? Masyado kang matapang, ha? Kaya mo bang panindigan yan? Baka mamaya kagaya ka lang ni Tandang Selo na ang alam gawin makipaglaro ng taguan sa akin. Wala akong panahon makipagtalastasan sa'yo. Ilabas mo si Sarina at pakawalan. At ano naman ang mapapala ko kapag ginawa ko yon sa isang traidor na anak? Hindi mo siya anak. Wala kang anak. Minanipula mo lang ang kaisipan nila para magamit mo sa pansarili mong interes. Kung inaakala mo makakatakas ka dahil sa mga ginawa mo, pwes, hayaan mong sampalin kita ng katotohanan. Pinakamahina ka sa lahat. Maihinang nilalang lang ang kaya mong pasunurin. At si Sarina, hindi siya kasing hina ng inaasahan mo, kaya hindi mo siya madala. Manahimik ka! Anong alam mo sa akin, ha? Mortal ka lang. Pwede kitang patayin ngayong nasa teritoryo kita. Bakit? Dahil mahina ako at alam mong hindi kita kaya? Oo! At yun ang nakakatawa sa inyong mga tao. Matatapang kayo at mahilig magpakabayani. Gayong mismong sarili nyo ay hindi nyo maprotektahan. Mga ipokrito! Huwag mong ibalik sa akin yan. Gusto mo talaga siyang iligtas? Sige, iligtas mo siya. Bilisan mo lang dahil baka mahuli ka na. Anong ibig mo sabihin? Anong ginawa mo kay Sarina? Insan, si Sarina. Ha? Hindi! Sarina! Mahusay! Ikaw na ang pumili! Iligtas natin si Sarina. Mukhang kanina pa siya ibinitin dyan ng halimaw na yon. Insan, saan nagpunta yung aswang na yon? Parang lumabas siya sa kapatagan, ha? Hindi! Sina Lolo at Lola! Insan, ako nang balang magbaba kay Sarina. Ikaw na pumunta kay na Lolo at Lola. Hindi ko kayang pabayaan si Sarina. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pababayaan. Hindi ko kayang harapin ang aswang na yun. Pero ikaw... Mangako ka na hindi mo siya pababayaan. Iligtas mo siya, Insan. Oo, kumilos na tayo. Bakas ang paggalito sa mukha ni Jericho nang iwan ng pinsan at si Sarina. Medyo mataas ang kinalalagyan ni Sarina at sa itsura nito ay mukhang hindi na ito humihinga. Mabigat man ang dibdib at mga paa,
ay pinilit tumakbo ng mabilis ni Jericho. Nang makarating sa paanan ng bundok ay natanaw niya pa ang lumilipad na bulto ni Alan papunta sa bahay ng lolo at lola niya. Lahat ng taong nakakita sa nasabing halimaw ay talaga namang nahintatakutan at agad na tumatakbo palayo. Hanggang sa huminto ang halimaw sa ibabaw ng bubungan ng bahay nila. Pakiramdam ni Jericho ng mga sandaling yon ay napakabagal ng takbo niya at hindi na siya aabot. Hindi kasi siya naniniwala sa sinabi ng lolo niya na kaya pa ng mga ito ang sarili nila. Matanda na sila at napakadali na lang para sa halimaw na yon ang saktan sila o patayin. Akala mo nga naman, nandito na ang bisita natin, Clarita. Siya nga? Oh, Ama, kay tagal nating hindi nagkita ah. Namiss mo ba ako, ha? Naparito ako para bawiin ka, Clarita. At tubusin na din ang buhay ng pangahas na lalaking yan. Sabihin na lang natin na tapos na ang maliligayang araw ng buhay ninyo. Kayo na ang tumapos sa kasunduan. Oras na para magbayad kayo. Wala kaming pinutol na kasunduan. Gumagawa ka lang ng dahilan mo. Kaya pala pinadala mo ang apo mo para makialam sa mga alaga ko. Hindi ba malinaw na pagtalikod doon sa napagkasundaan natin, ha? Iba kami ni Clarita sa apo kong si Jericho. May sariling desisyon ng bata. Tumigil ka na! Kating-kating na akong tapusin ka, Selo. Simula noon hanggang ngayon, talagang tinik ka sa lalamunan ko! Akma na sanang susuguri ng halimaw si Selo nang ihampas ni Jericho dito ang bitbit na buntot pagi. Nakita niyang napaigik ito sa sakit bago tuluyang bumagsak sa lupa. Pero segundo lang yon. Mabilis din itong nakatayo. Namalayan na lang ni Jericho na nakaangat na sa lupa ang katawan ng aswang at sakal-sakal na siya nito. Napakahigpit ng pagkakapulupot ng kamay nito sa liig niya pero hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip ay nanlilisik ang mga matang nakipagtitigan siya sa kakaibang itsura ng mata nito. Walang hiya ka! Wala pang nakakapagpabagsak sa akin! Papatay na kita ngayon pa lang! At ipapakain kita sa mga anak ko! Bitiwan mo siya, hayop ka! Bibitawan mo ba siya? O pasasabugin ko ang lungga ng mga alaga mo? Hindi niyo na ako maloloko ngayong, Clarita. Wala ka na sa dating yungib na mga anak ko. Alam ko, Ama. Wala na sila doon dahil naririto na silang lahat sa kapatagan. Sa ilalim ng lumang kamalig. Ano? Anong? Alam namin kung gaano ka katuso, kaya bawat galaw mo ay alam na namin. Akala mo ba, hindi namin alam na malaya mong pinapagala-gala sa lugar na to mga anak-anakan mo, ha? Kaya, bitiwan mo na siya, bago pa sumabog ng sabay-sabay ang mga alaga mo! Halos manginig na ang katawan ni Jericho nang bitiwan siya ng halimaw. Hinang-hina siyang napahigit ng hangin. Ang akala niya hindi na siya mabubuhay pa. Sobrang naninikip na kasi ang dibdib niya at nanlalabo na din ang paningin. Nang may masmasan, ay nakita niyang tahimik lang na nagtititigan ng aswang at ang mga lolo't lola niya. Tila tinatansya ang magiging kilos ng bawat isa. Nanlalambot man ang tuhod ay pinilit niyang tumayo. Oras na para gawin ang plano. Akin na ho ang remote na yan, Lola! Ako na ang tatapos sa kasamaang binuo ng halimaw na to! Hindi mo alam ang ginagawa mo, bata! Sa oras na saktan mo ang mga anak ko, sinisiguro ko sa iyo na walang kasing sakit ang magiging pagkamatay mo! Wala kang ideya kung anong sakit ang tinis ko para lang mabuhay. Wala sa kalingkingan ng sakit na sinasabi mo. Ngayon pinatay mo na din ang kaibigan ko. Oras na din para ubusin ko ang mga atikulan na yon. Wag! Wag mong ituloy yan! Makikipagkasundo ko sa iyo. Anong gusto mo? Yaman? Walang hanggang buhay? Kaya kong ibigay sa iyo yung bata. Sabihin mo lang. Hindi karangyaan sa mundong ito ang kailangan ko. Ang gusto ko, manatili ka sa dilim at huwag ka nang lalabas kahit kailan. Doon ka kasama ng mga anak-anakan mong demonyo. Yun lang ba? Napakadali naman ang hinihiling mo. Napakarami kong kaharian sa mundong ito na mas madilim pa sa inaakala mo. At yun ang langit namin. Sigurado kang doon mo ko gustong manatili? Hindi mo ba ako narinig? Naiinip na ako. Sige. Masusunod. Basta ibigay mo sa akin ang bagay na yan. Gusto ko makita ang paglubog mo sa lupang kinatatayuan mo. Saka ko lang ibibigay sa iyo ang bagay na ito.
Gusto kita. Di hamak na mas mautak ka kaysa sa sarili mong lolo. Sige, pagbibigyan kita sa ngayon, bata. Tila lagusang papuntang impyerno ang bumukas sa paanan ni Alan. Doon ay daan-daang lumubog ang katawan nito. Pero imbis na kakitaan ng pagkatalo sa muka, ay nakangisi pa ito na parabang may binabalak na mas malaki kumpara sa kanila. Napangisi din naman si Jericho. Nang hanggang balikat na ang lalim ng nailulubog nito, ay inikutan niya ang katawan ng aswang saka kinuha ang inihahanda nilang sorpresa para dito. Ngayon, akin ang bagay na yan. O ayan, sa'yo na. Isama mo sa impyerno. Mautak ka nga, bata, pero nasa talampakan. Oops, anong binabalak mo ha? Alam ko na yan. Huwag kang magmadali. Anong bagay na yan, ha? Ilayo mo ang bagay na yan sa akin. Aray, ang sakit. Anong likido yan? Bakit nasusunog ang balat ko? Hindi ako tumigil sa paghahanap ng bagay na makakapanakit sa'yo, Ama. Hindi ka man mapatay nito. Ang importante ay magagawa na din kitang kontrolin gayon. Alam kong darating ang araw na gaya nito, kaya heto, tanggapin mo ang munti kong regalo. Paalam, Ama. Halos malusaw ang balat at nasunog ang pakpak ng halimaw nang tuluyang ibuhos ni Clarita ang mahiwagang likido dito. Pinagawa pa nila yon ni Celos at tanyag na ermitanyo sa bundok ng Apo. Bukod sa halo-halong sangkap na bihirang tumutubo, puno din yon ng malalakas na orasyon mula sa ermitanyo. Hindi na nagawang makaangat ni Alan. Tuluyan itong nilamon ng lupa kasabay ang mga hiyaw nito at pangakong babalik at uubusin ang lahat ng tao sa nayo na yon. Hanggang sa wala nang maiwang bakas sa lupa kung hindi ang mga abo ng nasunog na bahagi ng pakpak ng aswang. Sarina, totoo ba? Ikaw yan? Hindi nga rin ako makapaniwala, di ba? Ako din kanina habang nire-revive ko siya. Akala ko talaga namamalikmata lang ako at pinalitan ng katawan niya ng isang napakagandang dalaga. Pero itong mga sugat niya sa kamay, alam kong kay Sarina yan. Huwag na kayong magtaka. Ang ibig sabihin lang yan ay nakawala na siya sa sumpa ng Alan. Bumalik ang tunay niyang katauhan. Kumusta ka, Iha? Masaya kong malaman na tulad ko hindi ka nagpadala sa kasamaan ng iyong ama. Mahirap magtiis ng kalam ng sikmura sa sariwang karne, pero kinaya mo. Maraming salamat ho, Lola. Nakakatawa siguro pero ang totoo niyan, kahit mukhang walang pag-asa, umaasa ako noon na makakalaya ako mula kay Ama. Hindi ko gustong maging halimaw na tulad niya. Dininig ng langit ang piping hiling ng puso mo, Apo. May dumating na magliligtas sa'yo. Ngayon na malaya ka na, simulan mo nang bawiin ang napakahabang taon na inagaw sa'yo ng halimaw na yon. Sisiguruhin ko po yon, Lolo. Maraming salamat po. Kung ako sa'yo, Sarina, dito ka na lang sa amin. Total, nandito naman ang tagapagligtas mo, hindi ba? Handa akong protektahan ka anumang oras. Saka, single pa ako. Aray kulo! Abat napakapilyo ng lintik. Hayaan mo nga itong si Dalaga. Ang mabuti pa ay maglinis ka ng katawan mo at maghanda ka ng makakain. Sigurado akong ginutom kayo. Tama ka la. Patitikimin ko ng masarap na ulam si Sarina. Yung ulam na hindi niya ako makakalimutan gaya ng malambot niyang labi. Aw! Aray ko, inag! O Lola! Pupunta na nga sa kusina Hindi nila mapigilang matawa nang habulin ng bingot ni Lola Clarita si Sunny. Samantalang si Jericho naman ay manghapa ding nakatitig kay Sarina. Hindi na nga siya mukhang musmos na sanggol. At tama ito, mukhang makaidaran nga lang sila. Masaya akong ligtas ka, Sarina. Hindi ko akalain na ipapain mo ng ganun ang sarili mo. Naisip ko kasi na pwede ako magamit ni Ama laban sa inyo kapag nanatili akong buhay, Jericho. Alam ni Ama ang ginagawa niyong pagbisita sa akin. Masisira ang mga plano kaya nanlaban ako. Sinubukan kong tumakas at kung ano-anong sinabi ko.
Hindi bali nang mamatay ako. Ang importante ay maikulong niyo si Ama sa dapat niyang kalagyan. Hindi mo na siya ama ngayon, Sarina. Kami na ang pamilya mo. Maraming salamat. Utang ko sa inyo ng pamilya mo ang pangalawa kong buhay. Wala yun. Halika, ipag-iigib kita ng panlinis mo sa katawan. Pagkatapos magpahinga ka na. May tatapusin pa tayong plano. Inabukasan din noon ay tinungo nila ang kamalig kung saan siguradong nagtatago na ang mga atikulan. Hindi tulad ni Sarina na pinoprotekta ng sarili sa pagiging ganap na aswang. Ang mga yon ay wala ng pag-asa makabalik pa sa normal. Si Sarina na ang nagpasabog ng kamalig. Hindi naman kasi totoo ang remote control na binigay ni Jericho sa Alan na yon nung nagdaang araw. Peke lang yon at ang tunay ay nasa kamalig lang din. Napagtanto nila na marahil ay matalino at tuso sa maraming bagay ang aswang na yon. Pero napakaraming bagay sa mundo ng mga tao ang hindi niya lubusang alam. Matapos noon ay muli nang bumalik sa ayos ang lahat. Natahimik na ang baryo at unti-unti ay namatay ang usap-usapan tungkol sa aswang na si Alan. Tulad ni Jericho, si Sarina ay pinili na ding manatili kina Lolo Celo at Lola Clarita. Doon ay ramdam niya ang pag-aalaga at pagmamahal ng mga ito. Tila nga daw siya na ang apong babae na minsang pinangarap na mag-asawa. Insan, napapansin ko, parang mas close pa sa'yo si Sarina kaysa sa akin na tagapagligtas niya. O sadyang mabilis ka lang talaga at mabagal ako. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Parang kapatid ko lang si Sarina. Alam mo yun. Nung kasi mukha naman talaga siyang bata eh. Pero ibang usapan na ngayon, no? Ay nako, ewan ko sa'yo. Bahala ka mag-isip. Sige na, umamin ka na kasi. May gusto ka din sa kanya, no? Oo na, mabagal ka kasi. Inuna mo pa yung pagpapakitang gilas. Tsaka, obvious naman na ako din ang type niya. Aray ko naman, insan. Para mo na akong sinapak niya na. Pero sige, kita ko naman na ikaw talaga ang gusto niya eh. Ayos lang yun. Kayo naman ang unang nagkakilala eh. Basta ang malaga, ako naman ang first kiss niya at hindi ikaw. Ano? Anong first kiss? Naalala mo yung sinabi ko nung nire-revive ko siya? Minout to mouth ko siya noon kasi parang hindi nga siya umihinga. Grabe, ang lambot ng labi. Aray! Lambot ng labi ah. Etong kamao ko, halikan mo. Aray, ang labi ko naman. Ko naman talaga insan, no? Hindi na mabiro. Wakas,